Good morning, good evening, and hi to everyone. Napanood ko yung hearing ng Congress na nandun si PRRD. Merong isang kongresista, ang pangalan niya is Drixie Caldema. Na, nanindigan siya. Pinagtanggol niya ang pagiging popular ng presidente, bakit siya nagustuhan ng tao, bakit siya inupo ng bayan. Sinabi niya lahat bakit wala dito yung mga biktima ng mga kriminal, biktima ng mga terorista, biktima ng mga iba pang masasamang elemento sa bansa natin na na tinugis ng mga kapulisan ng pamumuno ni Presidente Duterte. Binanggit niya rin yung mga sinabi niya rin na yung mga makakapalang mukha ng mga miyembro ng NPA na nasa Kongreso, sinabi niya nakatabi ninyo sila Colmenares. Pagkatapos nung pagsasalita nitong Congresswoman Drixie Caldema, mayroong mga gustong pumalakpak. Nung pumapalakpak sila, sinaway sila ni Congressman Barbers na bawal pumalakpak. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Parang kung titignan mo, yung sinusupil nila yung kagustuhan ng nakararami. Kinwestiyon ditong si Congresswoman Drixie Caldema, bakit puro mga napas lang na mga adik, mga pushers ang pinapakinggan natin? Bakit wala dito mga biktima na mga adik, mga infant na ni-rape, mga call center agent, mga magulang nila na nagdadalamhati dahil pinatay sa kalsada, umuwi from trabaho, pinatay, sinaksak. Kino-question niya bakit wala dito. Parang hindi patas ang pagdinig. So sa maiksi niyang pagbibigay nung pahayag niya ng manifestation sa Congress, nasabi niya lahat, pati gawain ng NPA, gawain ng mga drugista, ginagawa ng kasalukuyang gobyerno sa pagtugi sa Duterte na inihalal ng bayan dahil nagustuhan nila ang pamamalakad kaya sila naupo. Kaya milyon-milyon ang nakuhang boto at naluklok sila. Itong si Congresswoman Drixie Caldema, bata pa siya pero kailangan natin to para sa bansa natin. Kahit medyo shaky siya magpahayag ng kanyang manifestation, binasa niya, tinukoy niya yung mga kapwa kongresista na nandoon na miyembro ng NPA, bakit daw hindi kinukondena ng gobyerno ang gawain ng NPA, na ang tanging layunin na ipabagsakin ng gobyerno, pumapatay ng mga pulis, tropa ng mga iba-ibang sangay ng gobyerno sa mga probinsya na hindi nga natin nababalitaan lahat eh. Hindi lahat ng mainstream media nagbabalita ng mga pinaslang ng NPA eh. Siyempre may pondo kasi yan. Kaya marami silang pantapal sa mga pwedeng magsalita. Kasi ang alam nyo naman labanan sa atin, sa tindi ng kahirapan, marami tayong mga kababayan na kahit yung prinsipyo nila, nilalagok nila para lang maitawid yung kanilang mahal sa buhay sa gutom, yung mga anak nila. Kasi naintindihan natin sila dahil kung tayo mismo, kaya natin tiisin gutom natin. Pero pag nakita natin ang ating mga anak nagugutom, ibang usapan yon dahil kaya nating mamatay sa gutom pero hindi natin kaya makita anak natin mamatay sa gutom. Gagawin natin lahat, lalagokin natin ang pride, lalagokin natin ang prinsipyo natin. Mapunuan lang yung pagkagutom ng mga anak natin. Likas sa atin yun, hindi natin sila masisisi. Kaya ang gobyernong ito, parang mas gusto nila na mas maraming mahirap dahil yung nagboboto sa kanila, yung nag-uupo sa kanila. Pero siguro hindi na ngayon dahil marami ng gising, kaya nga nanalo si Duterte. Dahil ang tinig na nila,
mawakasan na yung kahirapan, yung yung makabalbalan ng mga gobyerno. Nakita naman natin lahat ng mga politiko nakatiklop, lahat pumanig sa Duterte nung silang namumuno dahil nung panahon na yun hindi sila makaporma, hindi sila makapagnakaw. Meron pa rin pagnanakaw kasi hindi naman lahat na-oversee ng Malacanang dahil kaya nga may nagsusulong ng federalismo Kaya lang sa dami ng kalokohang ginagawa ng mga marami nating kababayan din, mahirap maging leader ng Pilipinas. Mahirap. Kaya naiintindihan ko si PRRD nung sinabi niya na sinasabihan niya anak niya na huwag tumakbong presidente. Kasi kung ikaw mismo, ang layunin mo mapatupad yung tama sa bansa, nang hindi dahil sa kapakanan na yumaman ng pamilya mo, magkamal ng pera. Kung ang layunin mo mapabuti ang bansa, hindi ka siguro tatakbo ng maging presidente dahil kung titignan mo yung katigasan ng ulo ng mga nasa gobyerno mismo yung mga SOP sa mga local projects, sa mga kung ano-ano pa. Kung maiintindihan, makikita mo yun Pati sarili mong pamilya, isusugal mo yung buhay dahil pag binangga mo yung mga drug lords, yung mga corrupt, siguro yung drug lords hindi mo pa masyadong iindahin dahil kung nasa panig mo sundalo at pulis, kaya mo silang ubusin. Ang mahirap labanan, yung mismong nakaupo sa gobyerno, nakasamahan mo na lihim na although nararamdaman mong against sila sa'yo, pero lihim silang gustuhin na mawala ka dahil nawawala yung mga dilihensya nila, yung mga SOP sa project, yung mga padulas, kung ano-ano pa. Hindi naman nila pinapansin sweldo nila dyan. Ang talaga namang malaki dyan, yung mga nakukuha nila sa mga projects. Alam naman natin lahat yon. Wala namang hindi naman nakatago yung mga bagay na yun. Kaya nanalo si Duterte at ayaw nila dahil ang naputol yung kanilang mga paghahari. Sino maayon sa mga Duterte? Yung mga lumalabag sa batas, yung mga nakikinabang sa mga korupsyon, yung mga nakikinabang sa mga drug money, gambling money. Kaya hate na hate nila na nauubos yung nawawalan sila ng mga kamal-kamal na sideline yun, pero mas malaki pa sa kinikita nila lahat ng kinakabig nila doon. Marami na nagigising ng mga Pilipino. Kita naman natin, mahanap tayo ng mga bago na kandidato para may upo kasi ayaw na natin na manatili yung mga kasalukuyang mga hindi natin alam kung anong itatawag natin sa kanila, mga halangang bituka o mga criminal in costume or in uniform. Masyadong mabigat ng problema ng Pilipinas. Kaya pag itong kasalukuyang presidente natin, ang gobyerno nating under ni Marcos, pag ito bumaba at pumalit ang matinong presidente, marami siyang aayusin. Marami siyang kailangang plantyahin dahil kasi lahat umayo na sa liko dahil nabubusog sila sa pera. Puro pera ang nangingibabaw dahil siyempre kung pamilyado ka, lalagay ka dun sa sigurado, kaya ginagawa nila yon. Kaya ang importante mayroong takot sa Diyos dahil likas sa tao ang makasalanan. Kaya lang natin naiiwas ang sarili natin sa paggawa ng masama dahil sa awa ng Diyos. Kung tayo may relasyon sa Panginoon, magagawa nating umiwas sa lahat ng iyan. Hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa magagawa ng Diyos. Kaya kung pipili tayo ng mga kandidato, yung tignan natin yung mga nagawa niya from the past 5 years o yung recent position niya, kung anong na-accomplish niya doon, tignan natin yon. Kung anong pamilya meron siya, kung anong klaseng pagmamahal meron siya sa sarili niyang asawa,
kung ano mga prinsipyo niya sa buhay. Alamin natin yon bago natin sila iupo. Madali natin makilala yung mga dati nang nasa pwesto dahil may record na sila. Pero yung mga bagong tatakbo, alamin natin, kilalanin natin sila. Kaya nga may endorsement. Pag ang nag-endorse si Duterte, malakas yan dahil alam natin na hindi naman i-endorse ng mga Duterte ang isang kandidato kung hindi nila kilala at kung hindi nila nakita yung potensyal. Meron silang mata sa potensyal ng isang tao. Kaya yun ang piliin natin. Mahal nating lahat ng Pilipinas. At naintindihan natin mga taong nagkukulang dahil sa kahirapan. Ang trabaho ng gobyerno may ahon sa hirap ang bansa. Pero hindi nila ginagawa dahil dun sila kumukuha ng boto sa mga nakararaming nagugutom. Okay, yun lang po for today. Salamat po at mabuhay. Mahal natin ang Pilipinas. Salamat.